the Strategic Plan for Judicial Innovations of the Supreme Court of the Philippines for 2022 to 2027. We're back. This is Court Watch, uncovering the SPJI. Tulad nga po nung sinabi natin kanina, lagi na lang nating naririnig yung phrase na justice delayed is justice denied. So under the SPJI, isa po sa mga expected outcome is access. I believe that the court has approved rules and guidelines to ensure that the judiciary delivers its services to the public in a responsive and timely manner. So ito po yung pag-uusapan natin. Tanong natin, sino ba? Justice Mario? Yes. What are your thoughts on this? Alam mo, Jing, yung justice delayed, justice denied, ay matagal ng problema yan. Noong ako ay naging chairman ng decongestion committee, ay ito ay one of the cause ng justice delayed, justice denied. Ngayon, ano ba ang ginawa ng SPJI upang matugunan ang problemang ito? Unang-una, yung tinatawag nating efficiency, objective, na streamline na po ang ating procedural process. Meron na tayong continuous trial at ang mga husgado ay tumutunog sa tamang panahon upang tapusin ang prosecution at proseso ng pagpapalabas o pag-convict sa mga akusado. In terms of innovation, we have of course the electronic processes like a service of summons, service of subpoenas. Electronic na lahat yan at napapadali. Ito namang access. Alam mo, Jane, pagka ang sinabi mo, magdemanda ka na lang. Alam mo ang first impression ng tao, magdemanda, magastos yan. Matagal yan. Yan. Matagal, magastos. Now, one of the concern now is to lessen or minimize the cost of litigation. Yan idinulog din namin sa mga IBP upang gumawa ng standard fee para naman ang mga tao ay alam nila kung magkano ang kanilang babayaran. Now, in terms of expeditious trial, ang mga RTC or trial courts nabigyan na ng 90 days. At yan ay talagang masusi naming ini-implement upang matapos, madesisyonan within 90 days. At ang Court of Appeals, meron din silang 1 taon, yan ay kaninaling mini-maintain at ini-implement. At sa ngayon, ang marching orders din ng Supreme Court through the Chief Justice, we will abide with the 2-year period within which to dispose a case. Kaya ayan ang tugon namin dyan sa problema ng justice delayed, justice denied. So sanang maramdaman agad, no? Oo. Itong mga pagbabagong ito. Ramdam ka agad yan dahil dito sa continuous trial. Mabilis. Naku, good news po yan, ha? Oo. Good news po yan. Isa pa pong good news ay yung inilabas po kamakailan ng Korte Suprema na rule on facilitated naturalization of refugees and stateless persons. Medyo malalim. So, kailangan pong ipaliwanag ano ba itong rule na to, bakit ito mahalaga. Ibig sabihin ba, tatanggap na tayo ng mga Ukrainian, Russian refugees sa Pilipinas. Justice Mon, can you explain? Yes, pwede yan, Jing. Yung tumanggap tayo ng mga refugees na galing sa mga bansa na may conflict, no, kagaya ng Ukraine. The Philippines has always been a benevolent country towards stateless and refugee persons. Makikita natin yan sa ating pagtanggap sa mga White Russians noong early 1900s during the Russian Revolution, no? Our country has been very consistent in giving them refuge and sanctuary. But all this time, Jing, yung naturalization law natin is a Commonwealth Act.
alam mo, ibig sabihin niya napakaluma. Kasi time pa ni President Manuel Quezon. And all this time, wala tayong rule of procedure to facilitate or fast-track yung pag-apply ng naturalization ng mga foreigners who would want to gain Filipino citizenship. So it's the first time that we're having that. Actually, it's the first time that we have such a judiciary-initiated rule of procedure for facilitated naturalization of refugees and stateless persons on the global stage. Tayo ang unang-una. Wow. Itong rule na ito ay judicial ang procedure. Kasi before, administrative lang yan. Dito sa rule of procedure natin, mapapabilis yung pag-issue ng court-decreed naturalization. Kasi streamline yung mga court documents that will be filed. Even the filing will be less costly because the rule allows yung online publication of the petition. Alam mo yung rule kasi sa naturalization law, kailangan i-publish muna yung petition sa newspapers. Napakamahal yan, alam mo yan. Now, it's allowed na online. Okay. And even the docket fee is less, about 50% lang sa current docket fees. And then, one more feature is that kasi karamihan sa mga dumadating sa ating bansa ng mga refugees, mga stateless persons, mga bata na ayaw, yung mga kasama nilang mga adults, ayaw akuin na sila ay anak nila o something like that, no? So, these children, these poor children are left with our DSWDs, with our social welfare agencies to take care for them. Meantime, wala silang nasyonalidad. Now, under our rule, the state, through the DSWD, can file the petition for their naturalization. So it's parents patria, no? It's the state taking care, in many ways, of nationals of people who are strictly speaking not their nationals. Good news po yun, ha? Pero sabi nyo nga, it's a bit complicated to explain. So maybe moving forward, we can have a separate session on that. Kasi sabi it's a first, eh. Yes, una-una. Naku, sir, thank you, ha? I mean, it makes us so proud to know that we're the first one to do that. Yes. So that's the first. And may isa pa pong first. Just last February 15, the court approved the guidelines on the use of gender-fair language in the judiciary and gender-fair courtroom etiquette, described as organic and groundbreaking. So marami tayong mga groundbreaking topics ngayon, no? So papapaliwanag po naman natin to kay Justice Amy. Justice. For the first time, nag-issue ang Supreme Court ng isang organic guidelines na kung anong klaseng language ang dapat nating gamitin, which is fair and gender neutral. Katulad ng doctors, we just call them doctors, whether they are female or male doctors. We refrain from using doktora. Ako, dapat ituro na pala yan sa mga law schools, no? Oo. Kasi yung mga gagraduate, syempre, sila ngayon dapat. I think part na rin yun ng curriculum nila. Okay. Baka gusto nyo dagdagan, Justice Monette. Nag-celebrate kayo ng Pride Month, no? Ang Supreme Court for the first time. For the first time. Pero sabi nga ni Chief Justice, dun sa message niya nung Pride Week, na it's not something new that the court is doing. Kasi po yung karapatan natin to dignity, yung dignidad, no? Karapatan ng bawat isa sa atin kung ano man yung kasarian natin. At iyan ay isang bagay na ginagaranti sa atin ng ating saligang batas. No, yung ating constitution, it speaks of persons, it speaks of humans, it does not speak of man, woman, or child even, no? So,
Kaya yun yung message natin nung Pride Week, no? That we are not doing something new to us. Yung pagprotekta, pantay na pagtingin sa lahat ng tao, yan ay inherent sa aming trabaho sa hudikatura, na kailangan naming itrato ang bawat isa, ano man ang kanilang sexual orientation, ano man ang kanilang sexual identity, na pantay-pantay. Kasi yan ang sinasabi sa atin ng ating mga batas. Ngayon yung sa mga sinabi ni Justice Amy, dagdagan ko lang na ito kasi nagsisimula ang lahat sa language eh. Kaya napaka-importante na magkaroon tayo ng sarili nating mga patakaran sa paggamit ng gender fair language. Kasi that's how we communicate our thoughts to each other, whether in our professional or our personal lives. At marami sa mga pananalita natin nakakasakit sa ibang tao nang hindi na natin namamalayan kasi ginagaya lang natin yung mga salita na narinig na natin nung una pa. No? Yun It's a cultural thing, no? Yes, it's a cultural thing. Gaya nung pagtawag natin sa mga married women na Mrs. Diba? Hindi natin alam na dahil tinatawag natin sila na Mrs. Lopez, for example, nawawala yung identity nila, yung self-identity nila bilang isang babae na meron siyang sariling mga pananaw at sariling mga gustong gawin at pangarap, 'di ba? Kasi na-identify na lang siya, asawa siya ni Mr. Lopez. So yun yung mga bagay na dapat iwaksin na natin sa isipan natin at sa paggamit natin ng gender fair language, hopefully mari-reinforce ito. So this is a very good start. So marami pong itong body na to, no, itong bahaging ito ng ating talakayan, maraming mga firsts tayong napagkikwentuhan. Ang isa pang first ay yung first ever digitalized and regionalized bar exams. Isa lang po yan sa mga projects ng Korte Suprema para ma-enhance yung sinasabing ang efficiency ng serbisyo nito sa publiko. Ano yung regionalized at digitalized? Ayan. So yan po ang pag-uusapan natin sa pagbabalik po natin mamaya. Dito lamang po sa Court Watch.